So mga kamamay, pag-usapan naman natin ngayon is kung ano ba yung dapat nyong gawin upang mas grabe ang maging tama at pagkabaliw ng isang lalaki sa inyo. So yung tipong talagang mapapasabi na lang yung lalaki sa inyo na, "Hay, buti na lang, meron akong kagaya mo." Ibig sabihin, mababaliw at magiging grabe talaga ang tama at pagkabaliw niya sa inyo kapag ka naging ganito kayo o kaya kapag tinaglay niyo yung mga bagay na meron sa sasabihin ko. Kaya mga girls, tumuto kayo, abangan po ninyo kung ano man yung dapat na gawin yung adjustment pagdating sa inyong sarili right after na aking maibigay sa inyo yung mga katangian na talagang hinahabol, kinakabaliwan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Alright? So bago ko po ito i-share, sabihin sa inyo, ipaliwanag, isa lang palagi ng aking hinihiling if ever na nakakatulong, yung mga love advice, yung mga video na ganito pagdating sa inyong buhay, sa buhay pag-ibig ninyo sa isang lalaki, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Okay? Kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat. At simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan niyo pong gawin at taglayin upang maging grabe ang tama at pagkabaliw ng isang lalaki sa inyo kapag naging ganito ka? So number 1, kapag nag-aayos ka at magaling ka ring pumorma. Yes, bilang isang babae, kapag ikaw ay nag-aayos, okay, conscious ka sa iyong itsura, sa iyong sarili. Nagwo-workout ka, nagpapaganda ka pa, mabango ka pa, may skincare ka pa, tuwid pa ang buhok mo. 'Di ba? Minsan naglalagay ka pa diyan ng, alam mo 'yun, extension sa iyong mga pilik. Ewan ko na lang kung hindi ka kabaliwan ng isang lalaki. Ewan ko na lang kung hindi ka kaadikan ng isang lalaki kapag ganyan ka. Bukod sa maganda ka na, bukod sa nag-aayos ka na, bukod sa high value ka na, maganda ka pang pumorma, maganda ka pang magsuot. Talagang kahit anong suotin mo, parang mamahalin palagi kapag suot mo eh. Pero kapag kayong ibang tao nagsuot ng ganitong mga mumurahing damit, parang parang tubal kung tingnan eh. Pero pag ikaw, dahil sa maganda ang katawan mo, maganda kang tumindig, maganda ang itsura mo, maganda ang aura mo, malakas ang appeal mo, kahit anong suotin mo, bagay sa'yo. May mga babaeng ganyan. Okay? So, sino nakaka-relate dito? Yung tipong kahit anong suotin, bagay eh. Kahit anong kulay ang suotin, bagay pa rin eh. Yung iba pag nagsuot ng ganitong kulay, umiitim eh. Pag nagsuot ng ganitong kulay, pumapangit eh. Pero may mga babaeng ganito. Ayusin nyo lang yung inyong sarili, yung inyong katawan, ng inyong itsura. Sigurado ako, kahit anong suotin yung damit, bagay po yan sa inyo. Alright? So next, kapag sapat na oras lang ang ibinibigay mo sa kanya. So ang goal natin dito is mabaliw sa inyo, okay, maging grabe ang tama sa inyo ng isang lalaki. So kailangan, huwag masyadong maraming oras. Lagi ko sinasabi sa inyo, mas ipakita nyo na mas pinagtutuunan nyo ng pansin ng inyong sarili kaysa sa mga lalaki na yan. Kasi the more na binibigyan nyo ng oras ang isang lalaki, the more na nanawa naman yan sila sa inyo. Okay, nauumay naman sila sa inyo. Kapag palagi kang nagpaparamdam, kapag palagi kang tumatawag, tapos naglalagay ka pa ng oras, sabihin mo sa kanya, "Babe, alas 9 mamaya tatawag ako, break time mo." Tapos mamayang alas 12:30, tatawag ulit ako kasi alam ko break time mo. Tapos mamayang alas 3, tatawag ulit ako kasi alam ko break time mo ulit. Then mamayang hapon, pag uwi mo, tatawagan ulit kita. So wag ganun mga kamamay, dapat hindi ka predictable. Kailangan yung oras mo para sa kanya ay hindi masyadong marami. Iparamdam mo, ipaalam mo sa kanya na meron ka ring mga bagay na inuuna at ginagawa. Hindi mo dapat pinapriority ang pagbibigay ng masyadong maraming oras. Oo po, pwede kang magbigay ng oras. Ang sa akin lang, huwag susobra. Huwag dapat marami. Kasi pagdating sa isang lalaki, kapag sumobra ka ng oras sa kanya, nakukulitan, nananawa, kailangan yung sapat lang, hindi susobra. Ibig sabihin, halimbawa sa umaga, magme-message ka, "Babe, kamusta? Good morning. Gusto ko lang sabihin sa iyo na papasok na ako sa trabaho. Hindi ako sigurado kung ako ay makakapag-reply mamayang tanghali o hapon kasi syempre nasa trabaho ako, yung cellphone ko nasa locker. Pero hayaan mo, may message naman kita bago ko umuwi mamaya." Ibig sabihin, malinaw. Malinaw ang lahat, malinaw ang plano, malinaw na ang gagawin mo maghapon. Ngayon, ang isang lalaki, kapag siya naman ay may trabaho din o nasa bahay, marami ang oras. Pag na-miss ka niyan, hahanapin ka niyan. Kung yung oras na mag-chat sa akin, may gusto pa naman akong ikwento. Ibig sabihin, kung hindi marami ang oras mo sa kanya, lagi kanyang iisipin.
Okay, kung hindi masyadong maraming oras mo para sa kanya, lagi kanyang mamimiss. Pero kung sobra-sobra, mananawa, mauumay. Hindi na rin nagawa ng isang lalaki ang kanyang gagawin kasi alam niya na naka-schedule na o nakaset na ang oras na pagtawag mo tapos ikaw pa yung nagagalit kapag hindi nasagot ang tawag mo, huwag ganun. Kailangan magpamiss ka, kailangan para mabaliw sa iyo ang lalaki, para hanapin ka ng lalaki, para maging grabe ang tama ng lalaki sa iyo, kailangan limitado lang ang oras. Huwag masyadong marami, yan ang inyo palaging tatandaan. Kaya kayo hahanapin ng isang lalaki kasi hindi kayo ganun ka-active pagdating sa pagme-message sa kanya. Alright? So next, kapag mayroon ka rin kakayahang lumayo, kapag sobra na ang kanyang pananakit sa iyo. Mga girls, hindi naman lahat ng relasyon ay laging masaya. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng isang relasyon ay palaging maayos, nakakaintindihan. Dumarating din sa panahon o pagkakataon na talagang makakaranas kayo ng hindi pagkakaintindihan. Yung tipong titiisin kayo ng lalaki, yung tipong kahit online siya, hindi siya nagpaparamdam, hindi siya nagchat-chat, kahit wrong send, hindi niya ginagawa. Kapag ganyan, palagi kayong sinasaktan, pinagsiselos, nang wala namang dahilan. Maayos ka naman, talagang nasa isip lang ng lalaki. Masyadong toxic yung lalaki. Dapat meron din kayong kakayahan na lumayo, na mag-no contact rule kung kinakailangan. Kung talagang hindi na kayo nagiging masaya sa inyong relasyon, at tipong dahil lang sa inyong mga anak, kaya kayo kumakapit, minsan, kailangan nyo rin piliin ang lumayo. Hindi magparamdam, magpamiss para hanapin kayo ng isang lalaki. Iparamdam ninyo na wala kayo sa buhay niya. Ibig sabihin, lumayo muna kayo sa kanya para makita at maisip, ma-realize ng isang lalaki ang value mo na mahirap pala ang kanyang buhay kapag wala ka. Yung tipong nasanay yung lalaki na uuwi sa bahay, kakain na lang. Papasok ng trabaho, basta na lang kukunin sa hangiran ang pinalansya mong damit. So kapag ganyan, lumayo ka muna. Iparamdam mo sa kanya kung ano ang totoong buhay kapag wala ka. Para ma-realize ng isang lalaki na dapat hindi kanya inaaway. Para ma-realize, maisip ng isang lalaki na dapat pala sa halip na naawayin kanya, ipinapahalagahan kanya dahil sa mga bagay na naitutulong sa kanya, dapat maisip niya yon. Kaya hanggat maaari, dapat may kakayahan kang lumayo. Huwag magparamdam para maisip ng isang lalaki ang halaga mo. Makakatulong yan para mabaliw sa iyo ang isang lalaki na humabol, okay, at talagang maging grabe ang tama sa inyo kapag kaganyan. Huwag niyo sanang hahayaan na yung lalaki, puro katoksika na lang ang ihatid sa inyong relasyon at syempre sa inyong sarili. So, kailangan nyo rin lumayo kung kinakailangan at dapat nandun yung tapang na gawin nyo po iyan pagdating sa kanya. Okay? So, next. Dahil madiskarte ka sa buhay. Yan mga kabamay, kung gusto nyo kabaliwan kayo, maging grabe ang tama sa inyo ng isang lalaki, ipakita po ninyo na hindi kayo batugan. Na meron din kayong diskarte sa buhay, o kung hindi man kayo marunong kumita ng pera, o hindi kayo makapagtrabaho dahil nga kayo ay nasa bahay lang, meron kayong skills para pagkasyahin, i-budget yung perang ibinibigay niya sa inyo. So kahangaan kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Pero mas maganda kung kayo yung babaeng madiskarte sa buhay. Kahit nasa bahay kayo, kaya mong kumita, kaya mong pumera, kaya mong magbigay o tumulong sa kanya pagdating sa financial na pangangailangan ninyo. Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado ako, wala nang paliwanag to, talagang mababaliw, talagang magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki. Kasi giginhawa ang buhay eh. Okay? Nakakatulong ka sa kanya, kaya mong pumera, kaya mong dumiskarte. Kung short ang kinita niya, kaya mong paluwagan, kaya mong gawan ng paraan. Talagang isang lalaki ay hahanapin ka, kababaliwan ka, at magiging grabe ang tama sa iyo kapag kaganyan kang babae. Isa kang babaeng madiskarte sa buhay. So, talent po ito, hindi lahat ng babae ganyan. Okay? And last, dahil magaling ka sa kama. Yes, mga girls, akala nyo maliit na bagay lang to pero malaking bagay to pagdating sa isang relasyon, pagdating sa isang lalaki. Kasi bilang isang babae, kailangan mahalaga na napapasaya, nasasatisfied mo rin ng isang lalaki pagdating sa usaping ganito. Para hanapin ka, kabaliwan ka, maging grabe ang tama sa iyo, kailangan sa lahat ng aspeto na ibibigay mo yung satisfaction ng isang lalaki. Okay? Bilang isang may bahay, dapat every time nakakalabitin ka niya, kailangan may oras ka. Kahit pagod, kahit masakit ang katawan, kailangan ipakita mo na welcome siya at willing kang ialay ang sarili mo pagdating sa kanya. Kasi madalas nagkakagulo o nagkakaroon ng away pagdating sa ganito.
Lagi mong sasabihin, ay, pagod ako, babe. Hindi ako pwede ngayon. Masakit ang ulo ko, masakit ang ganito ko. So, kahit mabilisan lang, ipakita mo na willing kang ialay ang sarili mo para sa kanya, para sa kaligayahan niya, at sa ganyang paraan, mga kamamay, araw-araw kanyang kababaliwan, araw-araw kanyang hahanapin, araw-araw ang magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan. Sa lahat ng aspeto, sinasatisfied mo siya. Nabibigyan mo pa siya ng extra pera kapag meron kang kinikita sa sideline mo o nakakapag-abot ka para maitulong sa pangangailangan ninyo, sa buong pamilya. At the same time, nag-aayos ka pa, ayos ka pang pumorma. Di ba? Lahat ng sinabi ko sa inyo, nagagawa nyo, sigurado ako, grabe ang pagkabaliw, ang tama ng isang lalaki sa inyo kapag kaganyan. All-in package ang meron kayo. So, bibihira to sa isang babae, kung taglay mo, talagang iba ka. Gifted ka, mapapasana all na lang sila. So mga girls, sana kahit paano makatulong ang simpleng mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.